Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 3801. Magpapakamatay siya kung mag-sign up siya para lumaban pero hindi niya mapigilan ang sarili niya. Kung tutuusin, limitado ang kanyang kakayahan. Kung hindi siya nanalo sa naunang taya, hindi man lang aabot sa 5 milyon ang kanyang kabuoang kayamanan. Paanong hindi siya kikilos ng 150 milyon? Si Mart ay ganoon din, ngunit siya ay palaging mas composed at bihirang magpakita ng kanyang emosyon. Susunod, napalingon si Jack sa kanilang dalawa. Hindi man siya nagtanong, madaling sabihin kung ano ang iniisip nila. Nang makita ang tingin ni Jack sa kanila, nakaramdam sila ng hiya. Para bang ang kanilang kasakiman ay nakasulat sa kanilang buong paligid at nakalantad sa iba. Ang kanilang kakulaitan ay nagparamdam sa kanila na nawawala, hindi alam kung ano ang gagawin. Tumawa si Jack at sinabing, hindi na kailangang maging ganito. Ang ganoong uri ng gantimpala ay maghihikayat ng sinuman, pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, kailangan mong malaman ang iyong lugar. Kung ikaw ay impulsive, magbabayad ka sa isang presyo na hindi mo kayang bayaran. Masiglang tumango ang dalawa, at mahinang sumagot si Lorraine, alam kong medyo biro rin ang magkaroon ng mga ganitong kaisipan, na hindi ko talaga alam ang lugar ko. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Isa itong 150 milyon, at higit pa ito sa kung ano ang mayroon ako sa kabuuan. Kung mayroon akong mga spirit crystals na iyon, mapapabuti ko ng husto ang sarili ko. Sa kabila ng pagkahiya, sigurado si Lorraine sa kanyang sinabi. Pakiramdam niya ay naipit siya sa pagitan ng mga regular na mandirigma at ng mga mandirigmang higit sa karaniwan sa sandaling iyon, hindi nagpapabuti sa paraang inaasahan niya. Siya ay mas malakas kaysa sa karaniwang mandirigma ngunit hindi maaaring isaalang-alang. Elite pa lang, much to his disappointment. Ang mga kaisipang ito ay tumindi pagkatapos nilang makarating sa Violet City. Parang apoy na malapit ng masunog ang buong katawan niya, at nakakakilabot. Ang Violet City ay hindi sa isang lugar na ang mga mandirigmang tulad niya ay maaaring magkano. Mula nang tumuntong siya sa Violet City, Capture Hall man iyon, Killing Hall, o kahit na marinig lang ang tungkol sa iba pang mga hamon, naramdaman ni Lorraine na madaling madala ng tukso. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na subukan. Hindi man lang siya naglakas loob na mag-sign up. Masyado lang siyang mahina. Ang mga mandirigma lamang na matatag sa matataas na antas ang magkakaroon ng lakas ng loob na mag-sign up. Ang Capture Hall ay karaniwang hindi nagbabanta sa buhay ng sinuman hanggat sila ay sapat na mabilis upang maiwasan ang anumang pag-atake. Sa kaunting swerte, makakaligtas sila. Kahit na ang isa ay hindi makakuha ng sapat na life points para makakuha ng anumang kayamanan, siya man lang ay nakapag-sign up. Naging manunood lang sina Lorraine at Mart sa buong oras, tahimik na nanunood sa iba na sumusubok sa mga hamon. Oo naman, hindi sila nasaktan habang nakaupo sila sa mga kinatatayuan, ngunit ito ay nakakaramdam ng suffocating. Dahil doon, nagsimulang manghina si Lorraine nang maharap sa napakalaking gantimpala. Kahit na nanatiling tahimik si Mart na nakatayo sa gilid, ramdam ni Lorraine na ganoon din ang nararamdaman ni Mart. Nahuli silang dalawa sa isang awkward na lugar. Hindi sila sapat na malakas, ngunit hindi sila handang manood tulad ng mga regular na mandirigma. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na hamanin ang anumang bagay tulad ng ginawa ng mas malalakas na mandirigma. Ang nakakagigil na pakiramdam na ito ay nagdurog sa kanilang mga ugat. Tumaas ang isang kilay ni Jack at sinabing, alam ko kung ano ang iniisip ninyong dalawa, pero mas mahalaga ang buhay ninyo, sabi ko. Kailangan mong maunawaan ang tamang pagkakasunod-sunod. Kung mayroon kang gantimpala, maaari mong tapusin ang pag-level up sa iyong sarili. Kabanata 3802. Siyempre, kailangan mo munang makuha ang mga reward na iyon. Pagkatapos lang nito ay mabibili mo ang mga kayamanan na kailangan mo at mapapabuti mo ang iyong mga kasanayan. Sa ngayon, wala ka pang kakayahan para maabot ang antas na iyon. Ang pagsali sa iyong kasalukuyang estado ay katumbas ng pagpapakamatay. Natigilan si Lorraine sa paliwanag ni Jack at kinurot ang ilong niya. Ang mga salita ni Jack ay naghugas ng kanyang impulsivity, at mayroon siyang punto. Kailangan niyang magkaroon ng sapat na kakayahan upang makuha ang mga gantimpala, at ang marinig ito mula kay Jack ay nawasak ang kanyang pangarap. Hindi natuwa si Lorraine na marinig ito, ngunit pinigilan niya ang negatibong damdaming bumubulusok sa loob niya at bumalik sa dati niyang estado. Ang mga talakayan sa kanilang paligid ay lumakas, at pagkatapos ng 10 minuto, ang tatlong kalahok ay ipapadala sa isang nakahiwalay na lugar para sa hamon. Dahil nagkaroon ng tahimik, kinuha ni Jack ang pagkakataong mag-obserba at alamin kung ano ang magagawa niya. Nagawa niyang matukoy ang mga patakaran ng Killing Hall.
Sa totoo lang, ang mga alituntunin ng Killing Hall ay medyo simple, ngunit ito ay ang magagandang gantimpala na ginawa itong kakaiba at mas kawili-wili. Bukod dito, ito ay medyo isang pagsubok sa lakas ng loob ng lahat. Tumangala si Jack para makita ang malalaking scroll na nasa itaas kung saan nakatayo ang tatlong kalahok. Ang malalaking scroll ay parang projector na nagpapakita ng iba pang nakahiwalay na espasyo sa lahat. Ang malalaking balumbon ay may 7 individual na silid sa mga iyon. Ang bawat silid ay isang bagong hamon. Kung gustong pumasa ng mga naghahaman, kailangan nilang patayin ang mga mandirigma sa mga silid. Ang mga silid ay inayo sa pababang pagkakasunod-sunod. Ang pinakaibaba ay may 4 na silid sa kabuuan. Ang bawat silid ay may hindi mabilang na mga manlalaban na nakabaluti sa bakal. 2 silid sa gitna ay may maraming silver armored fighter sa loob nito. Mayroon lamang isang silid sa itaas na may nag-iisang golden armored fighter na naghihintay sa loob. Ang Golden Armored Fighter ay tila walang kapantay sa sandaling iyon, at walang makakapatay dito. Upang patayin ito, kailangan muna nilang patayin ang mga nakabaluti na mandirigma sa unang 2 silid, at mayroong isang kristal ng enerhiya sa bawat silid. Ang pagpatay sa mga mandirigma sa bawat silid at pagsira sa mga kristal ng enerhiya sa loob nila ay magpahina sa Golden Armored Warrior ng isang antas. Sa pamamagitan lamang ng pagsira sa lahat ng 6 na kristal ng enerhiya ay sapat na humihina ang lakas ng Golden Armored Warrior para labanan ito ng challenger. Sabi nga, maraming mandirigma ang namatay sa Golden Armored Warrior. May mga hindi pa nakakaalam ng kanilang lakas at natalo laban sa mga mandirigmang nakabaluti na pilak. Mayroon ding mga namatay sa mga mandirigmang nakabaluti ng bakal. Hindi mahalaga kung ano, ang kahirapan ay malinaw para makita ng lahat. Ang kalidad ng mga gantimpala ay tataas upang tumugma sa kahirapan, at sinumang nagtitiwala sa kanilang sarili ay maaaring mag-sign up. Gayunpaman, kailangan nilang malaman ang mga panganib na kanilang kakaharapin kapag nag-sign up din sila. Sa sandaling magsimula ang hamon, walang sinuman ang maaaring sumuko o umalis hanggang sa mapatay ang Golden Armored Fighter. Nangangahulugan ito na ang kalalabasan ay isang bagay lamang sa pagitan ng tagumpay o kamatayan. Gayunpaman, 60% ng mga naghahaman ay nakakuha ng 150 milyong gantimpala sa huli. Siyempre, sa mga mandirigmang nagtagumpay, kalahati sa kanila ay nagtamo ng matinding pinsala. Kahit na may mga gantimpala, kailangan nilang gastusin ang kanilang kayamanan upang bumili ng mga dekalidad na gamot upang pagalingin ang kanilang sarili. Maliban sa mas maraming tao ang namamatay sa simula dahil hindi pa nila naiintindihan ang kahirapan ng Killing Hall, ang mga rate ng pagkamatay ay palaging nasa 30 hanggang 40%. Ang isa ay mamamatay sa bawat pag-ikot. Kabanata 3803. Gayunpaman, ang rate ng pagkamatay ay hindi kailanman talagang nakapidyaw sa maraming mga naghamon. Karamihan sa kanila ay nadama pa rin ang pagnanais na makipaglaban para sa 150 milyong mga kristal na espiritu. Ang 3 sa kanila ay pumunta upang malaman ang mga patakaran sa kanilang pagdating, ngunit hindi nila nasaksihan kung gaano kalakas ang 3 magkakaibang mandirigma. Tumaas ang isang kilay ni Lorraine at sinabing, "Jack, sa tingin mo kaya kong talunin ang mga Silver Armored Fighter? Naiintindihan ko na hindi ko matatalo ang Golden Armored Fighter, ngunit maaari kong subukan ang Silver Armored Fighter." Nagtiwala siya sa pagsusuri ni Jack, na nasaksihan ang kanyang tunay na kakayahan mula pa sa 7 Deaths Array. Noong nasa capture hall sila, lahat ng sinabi ni Jack ay nagpapatunay na hindi siya hambog o inilagay ang sarili sa pedestal. Siya ay pinagbabatayan sa katotohanan, at ang isang taong ganoon ang karaniwang magiging tumpak sa kanilang paghatol. Ads by Pop Future. Nagtaas ng kilay si Jack bago tumingin kay Lorraine. Tila nakatingin sa kanya si Lorraine na may matinding tingin na para bang sinusubukang patunayan ang isang bagay o makuha ang kanyang pagsang-ayon sa kung ano man ang nasa isip niya. Gayunpaman, karaniwang hindi magsisinungaling si Jack maliban kung kinakailangan ito ng mga pangyayari. Mapagpas siya niyang ipinilig ang kanyang ulo, mahinahong sinabi, "Baka hindi mo man lang lampasan ang mga manlalaban na nakabaluti ng bakal, lalo pa ang mga nakabaluti na pilak. Ang ika-7 silid ay may isang mandirigma na nakabaluti na bakal, kaya maaari kang manalo doon, ngunit maaari kang matarante sa ika-6 na silid dahil 2 ang nandoon. Sa iyong mga kakayahan, malamang na magagawa mo ang iyong makakaya sa isa sa kanila kung gagawin mo ang iyong makakaya." Tungkol naman sa iba, hindi na kailangang magpaliwanag pa ni Jack, alam na nina Mart at Lorraine ang ibig niyang sabihin. Isang kislap ng sama ng loob ang sumilay sa mga mata ni Lorraine nang marinig ang pagsusuring ito, na inaakalang hindi siya kasing sama ng iniisip ni Jack. Siyempre, susumpin niya ang iba kung nagbigay sila ng ganoong pagsusuri, ngunit ito ay si Jack. Hindi mahalaga kung gaano siya kalungkot tungkol dito, kailangan niyang tanggapin ito.
Ganun ba siya kaina? Makakalusot lang kaya siya sa ika-7 silid at matatalo sa ika-6 na silid? Kaya lang nakaramdam siya ng kahinaan. Napabuntong hininga si Marth, hindi nagsasalita. Si Lorraine ay bahagyang mas malakas kaysa sa kanya, at kung si Lorraine ay halos hindi makalampas sa ika-7 silid, si Marth ay walang dahilan upang aliwin ang posibilidad na maging mas mahusay. Naalala kung gaano siya kay Teko, tila isang biro. Mukha nga siyang suicidal. Nagsimula na. Sino sa tingin mo ang makakaligtas sa pagkakataong ito? Bulalas ng isang matangkad na mandirigma. Nakatingin ang katabi niyang mandirigma sa naghahaman sa gitna. I think Zelter will be fine. He's quite strong even among the stronger warriors. Maaaring wala siya sa top 30, pero dapat nasa top 50 pa rin siya. Hindi naman talaga inintindi ni Jack iyon. Kung tutuusin, walang ibig sabihin sa kanya ang top 50, kaya niyang talunin sila sa isang suntok. Gayunpaman, iba ito para kina Lorraine at Marth. Hindi man lang sila maituturing na above average. Ang top 50 ay isang matayog na posisyon sa kanilang mga mata. Isang random na tugma lang na ganyan ay may isang taong kaya nito. Mayroong libu-libong mga mandirigma na itinuturing na higit sa karaniwan. Ang maging top 50 sa kanilang lahat ay nangangahulugan na talagang malakas ang taong ito. Sa sobrang gulat nilang dalawa, may nagsabing, I think Looney will do well. I've seen him fight, and he always have something more up his sleeve. No one knows how strong he is actually is. This time, he will not hold back for sure. Otherwise, I doubt na mananalo siya. Kabanata 3804. Dapat magkapantay sina Zelter at Looney. Well, ito ay dapat na isang kawili-wili, at si Wade ay hindi masyadong masama man. Baka lahat sila makakuha ng reward. Ang mga iniisip ng taong iyon ay nakakuha ng pagsang-ayon ng ilan sa mga manunood. Ang tatlong kalahok ay hindi masyadong magkalayo sa husay at kabilang sa mga upper echelon, maging sa mga above average na mandirigma. Iba sila sa mga mangmang na nabulag ng kasakiman, ang mga lalaking ito ay tiwala sa kanilang mga kakayahan. Pakiramdam nila ay mananalo sila, at sabay silang lalabas ng tatlo. Tulad ng pinag-uusapan ng lahat, sa wakas ay na-activate na ang transfer array. Nagsimulang manlabo ang lahat ng kanilang katawan bago sila nawala sa harap ng lahat, na ipinadala sa isang nakahiwalay na espasyo at haharapin ang kanilang mga hamon sa 7 silid. Nadama ng lahat na ang tatlong iyon ay magiging iba sa mga humahamon sa dati at malalampasan ang lahat ng mga hamon. Ang kanilang tsansa na manalo ay dapat nasa 70 o 80%. Nang lumitaw ang kanilang mga figures sa mga balumbon, nangangahulugan ito na nagsimula na ang hamon. Ang tatlo sa kanila ay maaaring mamatay o magtagumpay sa pagtatapos ng lahat. Samantala, lahat ay nanunood na may malalawin na mga mata. Sa pagkakataong ito, ang grupo ni Jack ay hindi pinalad na makahanap ng mga bakanting upuan kung saan okupado ang lahat ng upuan sa mga stand ng manunood. Lahat ay matalim na tumitig sa mga balumbon at sa mga larawang nagmumula sa mga balumbon. Walang bumangon para umalis sa kanilang mga upuan, kaya kinailangang tumayo at manood sina Jack, Lorraine, at Marth. Siyempre, hindi ito nag-abala kay Jack. Sa totoo lang, wala talagang pakialam si Jack kung nakatayo siya o nakaupo. Meron lang talagang gustong magpakitang gilas na magpipilit na maupo, tulad ni Percy kanina. Inutusan pa ng mga mandirigma mula sa Star Continent na tumayo ang ibang mga mandirigma. Nagbago na ng tingin si Jack sa sandaling iyon. Kahit na kumalat na ang kanyang pangalan, hindi pa rin nabubunyag ang kanyang mukha. Higit pa riyan, palagi siyang low profile. Walang nakakaalam na siya si Jack, na kinasusuklaman ng Star Continent. Ang mandirigma na tinawag na Zelter ay agad na pumasok sa ika-7 silid sa sandaling siya ay pinapunta. Bawat kwarto ay may koridor sa pagitan nila. Kung hindi sila pumasok sa silid, hindi sila aatakehin ng mga mandirigma. Ang mga mandirigma ay nabuo lahat na may isang hanay at walang mga individual na pag-iisip. Sasalakayin lamang nila ang pagsunod sa mga partikular na utos, ngunit hindi pa rin sila dapat maliitin. Ang iba ay hindi pumasok sa mga silid pagkatapos na ipadala at sa halip ay binubuo ang kanilang sarili, na naghahanda para sa isang labanan. Mula doon, halatang mas confident si Zelter kaysa sa dalawa. Ito ay alinman iyon, o si Zelter ay napaka-impulsive. Napabuntong hininga si Marth. Iba naman ang mga may skills, Kung ako yun, I would have spent 10 minutes in the corridor to make sure I'm in the best state possible bago ako pumasok sa room para i-challenge ito. Otherwise, I'd be too scared. Si Marth ay nagsasalita ng totoo, at karamihan sa mga mandirigma doon ay gagawin din ang parehong bagay. Kung siya ay isang challenger, mas pinili niyang i-compose ang sarili bago siya lumaban. Lorraine pursed his lips and said, I don't get people like you, but it's annoying. Can't you compose yourself before the array activates?
You were standing on the array for so long. Kahit nakakainis ang mga manunood, hindi mo kailangang makinig. Can't you take that time to compose yourself? Why would you have to wait until you're inside to do it? That kind of attitude will cause you to lose out on opportunities. Nang marinig iyon, namula ang mukha ni Mart sa frustration. Hindi pa sila nagkakasundo dahil magkaiba sila ng personalidad at paraan ng pakikitungo sa mga bagay-bagay. Naniniwala si Lurayan na ang mga taong tulad ni Mart ay hindi kailanman makakatumbas ng anuman. Masyado silang nangangamba para sa kanilang kapakanan. Kabanata 3805. Nanunuya si Mart at sinabing, magsalita ka na para bang nakakamangha ka. Hindi yun pagiging pangamba, pag-iingat ang tawag dito. Tama ka na kung minsan, ang mga tulad ko ay nakakaligtaan ng mga pagkakataon, ngunit mas malaki ang posibilidad na tayo ay mabuhay. Ang mga tulad mo na marunong lamang maninangil ng walang ingat ay kadalasang namamatay habang naghahanap ng mga pagkakataon. Ano pa ba ang silbi ng pagmamadali kung hindi ka man lang makaligtas? Ang pagiging kalansay ba ang iyong huling layunin? Mukhang mas magaling makipagtalo si Mart, at namula ang mukha ni Luraine sa galit. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay, at gusto niyang hawakan si Mart sa kwelyo. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na gumawa ng kahit ano sa harap ni Jack, kaya't nagnganga ang kanyang mga ngipin at sinabing, enough with your crap. Hindi naman sa mga taong katulad ko ay hindi marunong mag-ingat, pero ang mga katulad mo ay nag-iingat kapag hindi mo naman kailangan. Duwag lang ang mga tulad mo. Nakasimangot si Jack habang bumaantong hininga. Kung magpapatuloy ito, kalahating oras silang mag-aaway at makakainis sa kanya, nagpasya siyang pigilan ito. Dapat nagpapansinan kayong dalawa ngayon sa mga naghahaman. Ano ang saysay ng pagtatalo? Mapapabuti ba ninyo? May makukuha ba kayong kayamanan? Sa sandaling sinabi niya iyon, nanlaki ang mga mata ni Mart at Luraine nang tumahimik sila, na muling nakatingin sa mga scroll. Sa sandaling iyon, pumasok si Zelter sa ikapitong silid. Medyo malaki ito, maihahambing sa laki ng entablado sa capture hall. Nakakunot ang noo niya habang nakatingin sa steel armored fighter na 30 metro ang layo sa kanya. Ang baluti ng manlalaban ay puno ng pulang kumikislap na ron. Nang pumasok si Zelter sa silid, ang malamig na mga mata ng manlalaban ay kumikinang na pula at nakatitig sa kanya. Hinugot ng steel armored fighter ang espada nito at nagpatibay ng fighting stance. Natural, hindi nagdahan-dahan si Zelter saglit habang hawak niya ang kanyang crimson sword. Ang pulang kulay na enerhiya ay dumaloy sa paligid ng espada, at pinaikit ni Zelter ang kanyang mga mata at naghanda na ring lumaban. Kahit na isang steel armored fighter lang ang nasa harapan niya, hindi siya naglakas loob na maliitin ito. Kung tutuusin, nakakita lang siya ng iba na nakikipaglaban sa kanila noon at hindi niya ito ginawa sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung gaano sila kalakas. Marami na siyang haharapin pagkatapos nito. Kung hindi siya mag-iingat, baka masugatan siya. Bago niya harapin ang Golden Armored Fighter, hindi niya hinahayaang masaktan siya. Kailangang nasa perpektong kalagayan siya. Nang makita iyon, nagsimulang marinig ang mga talakayan habang ang lahat ay nakatitig kay Zelter sa scroll. Napabuntong hininga si Luraine. Kung mayroon lang akong kakayahan ni Zelter. 15 piraso ng purple gold. Kung mayroon akong 15 piraso ng purple gold, hindi na ako maghahirap pa. Hay nako, panaginip lang pala. Sa sandaling iyon, sumigaw si Zelter sa liblib na espasyo, at hindi mabilang na mga pulang selyo ang nagsimulang dumaloy sa hangin, na puno ng ingay ang buong silid. Napakalakas nito kaya kinuha ang tunog at tumunog sa killing hall. Malinaw na narinig ng lahat ang marahas na huni ng mga ibon. Pakiramdam nito ay naglalaman ito ng napakalaking layunin ng pagpatay na parang gusto nitong patayin ang lahat. Isang taong nakakaalam ng teknik ang nagtaas ng boses para magpaliwanag, ito ang Phoenix Cry technique ni Zelter. Hindi ko alam kung anong level ito, pero hindi ito dapat ganoon kababa. Dapat ay nasa lower ultimate god rank. Kung tutuusin, si Zelter ay medyo malakas sa above average na mga mandirigma. Kabanata 3806. Itinulak ng steel armored fighter ang itim nitong espada patungo sa dibdib ni Zelter. Sa sandaling iyon, sumigaw si Zelter, mamatay. Sumasayaw ang apoy sa paligid niya, at para siyang hari ng apoy sa sandaling iyon. Tumagos ang apoy sa espada ni Zelter nang ilabas niya ang sigaw na iyon. Nagliyab ang espada nang pumasok ang apoy, at ang malabong hugis ng Phoenix ay makikitang umaangat mula sa apoy. Pagkaraan ng ilang sandali, nakipagsagupaan ang espada ng manlalaban sa espada ni Zelter, at tumindi ang apoy nang magtama ang dalawang espada. Biglang nagsimulang lumunin ng apoy ang isa pang espada. Ang mga apoy ay tulad ng mabilis na paglaki ng mga baging. Ang itim na espada ay nabalot ng apoy, at isang puwersa ng pagsabog ang pumuno sa itim na espada.
Pagkatapos noon, maririnig ang tunog ng isang bagay, at nagulat ang lahat nang mapansin na ang itim na espada ay nagsimulang mabasag ilang sandali lamang matapos itong mabalot ng apoy. Napaatras si Zelter, humiwalay sa armored fighter. Ang nakabaluti naman lalaban ay walang anumang katalinuhan at hindi partikular na maliksi. Kahit na ang espada nito ay nababalot ng apoy at pumuputok na, sumulong ito at umatake batay sa programming nito, napakabilis. Kahit na umatras kaagad si Zelter, mabilis na naabutan ng manlalaban at muling itinulak ang espada nito pasulong. Sa pagkakataong ito, hindi na nagmamadali si Zelter. Nang tatama na ang espada sa kanyang dibdib, hiniwa niya ang espada. Sa isang basag, agad na nabali ang espada. Gumagamit siya ng Phoenix Cry technique sa loob ng hindi bababa sa 2 taon at matagumpay na nakuha niya ito sa unang yugto ng Mastery. Ang Phoenix Cry technique ay hindi nagdulot ng mga normal na apoy, at ang itim na espada ay hindi nakayanan ito. Sandaling natigilan ang armored fighter habang nakatingin sa basag nitong sandata. Sa pagkakataong iyon, muling tinusok ni Zelter ang kanyang espada. Sinaksak nito ang manlalaban sa mismong dibdib, tumagos sa baluti at katawan nito. Naninigas ang buong katawan ng armored fighter, at tumigil ito sa paggalaw. Nakataas ang isang kilay ni Zelter habang pinagmamasdan ang sugat ng manlalaban na nag-iilaw, na hindi nagulat. Lalong lumiwanag ang liwanag at kapatid, at tuluyan nitong tinakpan ang katawan ng armored fighter. Pagkatapos noon, nagkaroon ng maikling pagsipsip, at ang ilaw ay sinipsip sa hanay sa gitna ng silid, dahilan upang mawala din ang armored fighter. Tanging ang bubog lamang sa loob ng silid ang naiilawan pa rin. Si Zelter ay hindi nagpakita ng labis na kaligayahan, at ang kanyang ekspresyon sa halip ay umasim. Walang ibang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Nagsimulang mag-usap ang mga manunood tungkol sa lahat ng kanilang nakita. Medyo magaling si Zelter. Napakabilis niyang nakipagdeal sa Steel Armored Fighter. Akala ko kailangan niya ng kahit kaunti pang pag-atake, pero naharap niya ito kaagad. Mukhang mananalo siya. Tama, 15 piraso ng purple na ginto. Sa sobrang lilang ginto, mabibili niya ang kahit anong gusto niya. Siguradong lalakas siya hindi nagtagal pagkatapos nito. Baka magkaroon pa siya ng pagkakataong makapunta sa level 1 na lungsod. Ang mga talakayan ay nasa lahat ng dako, at halos lahat ay may ilang inggit sa kanilang boses. Samantala, sinubukan ng ilan naman Ira. Huwag mo na siyang purihin, ika-7 kwarto pa lang. May 6 na silid pa sa unahan niya, at iyon na siguro ang pinakamalakas niyang atake. Gayunpaman, ang mga salitang iyon ay hindi talaga seryosong sinabi. Ang papuri para kay Zelter ay kinuha ang karamihan sa lahat ng sinabi. Talagang walang mahina sa tatlong humahamon. Kabanata 3807. Si Zelter ay mahigpit na itinuturing na pinakamalakas sa tatlo, habang ang dalawa pa ay bahagyang mas mahina kaysa sa kanya. Taliwas sa mga talakayan sa labas, tila hindi natutuwa si Zelter sa kanyang pagkapanalo. Sa halip, seryoso ang ekspresyon ng mukha niya. Ilang beses niyang ikinuyom at niluwagan ang kanyang kamao, nakaramdam ng kirot sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo. Hindi man siya nasaktan, napagtanto nito na hindi magiging maayos ang kanyang hamon. Ang Steel Armored Fighter ay napatay sa isang suntok, si Zelter ay inamin na pinagpawisan. Ang sagupaan sa pagitan ng kanyang espada at espada ng mandirigma ay sapat na malakas upang maging sanhi ng pananakit ng kanyang kamay. Maging ito ay ang Steel Armored Warrior o ang iba pang mga uri, ang kanilang mga kasanayan ay medyo pamantayan, ngunit sila ay lumakas habang tumaas ang kanilang antas. Ang Steel Armored Fighter ay gumamit ng Sword Aura Focused Attacks, at ang wave ng Sword Aura ay napigilan ng kanyang Phoenix Cry technique. Gayunpaman, naging sanhi pa rin ito ng pananakit ng kanyang kamay. Kung hindi niya pinatatag ang kanyang kinatatayuan, baka napilitan siyang umatras ng ilang hakbang ang hampas na iyon, at iyon ay mapapahiya siya. Ang sitwasyong iyon ay nai-broadcast sa lahat sa pamamagitan ng malaking balumbon, at ang ganoong sitwasyon, na nakakabighani, ay magmumukha siyang mahina. Napabuntong hininga si Zelter, medyo nagdilim ang kanyang ekspresyon. Gayunpaman, wala itong nagawa upang mabawasan ang kanyang talas. Pagkatapos ng lahat, nagawa niyang ganap na harangan ang pag-atake ng manlalaban. Kaya lang medyo nasaktan siya ng salpukan. Huminga ng malalim si Zelter at inayos ang sarili bago niya basagin ang energy crystal gamit ang isang laslas at naglakad patungo sa kabilang kwarto. Samantala, sa isa pang nakahiwalay na espasyo, inayos ni Looney ang kanyang sarili at pumasok sa ika-7 silid. Hindi mahalaga kung anong kahirapan ang pinili ng mga mandirigma, ang mga silid ay magkakaroon pa rin ng parehong bilang ng mga kaaway. Malamig na tiningnan ni Looney ang Steel Armored Fighter na nasa harapan niya. Huminga siya ng malalim bago naglabas ng silver crystal na kasing laki ng palad niya sa singsing. Ang pilak na kristal ay lumiwanag sa isang maliwanag na puting kulay.
Sa mas malapit na pagsusuri, tila may mga snowflake na lumulutang sa paligid ng kristal. Mukhang maganda. Ang kristal ay sandata ni Looney. Ang bawat mandirigma ay pipili ng angkop na sandata para sa kani-kanilang mga diskarte, at ang pamamaraan ni Looney, ang Ceiling Blizzard, ay isang long-range technique. Siya ay natural na hindi lalaban gamit ang mga espada o anumang iba pang malalapit na sandata. Inilabas ng Steel Armored Fighter ang espada nito at sinugod mismo kay Looney, na pinaikit ang kanyang mga mata nang magsimula siyang bumuo ng maputlang asul na mga selyo. Ang mga sil ay sumayaw sa hangin, nagniningning ng maliwanag habang ang kristal ay galit na hinihigop ang mga ito. Kalmadong binuo ni Looney ang kanyang mga selyo sa kabila ng pagsugod sa kanya ng manlalaban. Sa sandaling iyon, lahat ng mga manunood ay nagpipigil ng hininga, nalilito at nag-iisip sa susunod na hakbang ni Looney. Nasa harapan niya ang kanyang kalaban, ngunit tila hindi siya nagmamadali. Nang malapit ng marating ng manlalaban si Looney, biglang umihip ang hangin. Ang temperatura sa kanilang paligid ay nagyelo nang lumitaw ang isang napakalaking pader ng yelo sa harap ng manlalaban. Ang Steel Armor Fighter ay hindi nag-alinlangan sa lahat ng ito ay laslas mismo sa dingding. Nakarinig ang lahat ng malakas na tunog habang ang itim na talon ay tumusok sa dingding ng yelo. Nabasag ang makapal na pader ng yelo sa pagtama, ngunit ang itim na espada ay natigil din sa dingding ng yelo. Kabanata 3808. Isang mahinang ngiti si Looney nang magsimula siyang muling bumuo ng mga sil. Hindi mabilang na mga sil ang dome alloy sa pilak na kristal, at ang liwanag ay tumindi, na naging isang maputlang asul na liwanag. Agad na nabawi ang mga bitek sa dingding ng yelo habang ang espada ay nananatiling nakaipit. Natigilan ng Steel Armored Fighter. Sinubukan nitong hilahin pabalik ang kanyang espada, ngunit napakatibay ng pader ng yelo. Sa bawat paghila nito, magkakaroon ng mga bitek sa dingding, ngunit mababawi ito sa isang iglap. Natawa si Looney nang iangat siya ng isang alon ng kapangyarihan mula sa lupa, at mabilis siyang tumakbo patungo sa likuran, na naglagay ng malaking distansya sa pagitan niya at ng kanyang kalaban. Siya ay, pagkatapos ng lahat, isang malayo ang umaatake, at natatakot siyang maging masyadong malapit sa kanyang kalaban. Hindi man kasing lakas ng kanyang kalaban, humiwalay pa rin si Looney. Naging maingat siya hanggat kaya niya. Si Looney ay nagsimulang bumuo muli ng mga sil, at sila ay sumayaw sa hangin bago mabilis na hinihigop sa pilak na kristal. Kasabay nito, ang umaalingaw-ngaw na hangin ay mabilis na tumungo sa nakabaluti na manlalaban. Sa sandaling iyon, ang espada ng manlalaban ay nakadikit sa dingding, at hindi man lang nito mabunot. Tuldok. Nasa awkward na posisyon ito. Kahit na walang katalinuhan ang manlalaban, maaari pa rin itong makaramdam ng paparating na panganib. Agad itong bumigay sa kanyang sandata sa dingding at sinubukang salakayin ang paparating na unos gamit ang kanyang mga kamao. Gayunpaman, walang malinaw na epekto. Ang kapangyarihang inilabas ng manlalaban ay nagawa lamang iwaksi ang isang bahagi ng hangin, ngunit may blizzard pa rin sa paligid na bomb alot sa katawan nito. Ang mga icicle sa loob ng hangin ay dumikit sa katawan ng manlalaban. Sunod-sunod na alon ng malamig na hangin ang tumagos sa katawan ng manlalaban, na biglang nagyayelo sa buong katawan ng manlalaban. Hindi man lang nito may angat ang isang daliri. Pinaikit ni Looney ang kanyang mga mata at mahinang sinabi, boom. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw nang sumabog ang pader ng yelo, gayon din ang mga icicle sa paligid ng katawan ng manlalaban. Sa isang kisap mata, parang naging dagat ng yelo ang buong silid. Nagsimulang magkaroon ng mga butas ang katawan ng manlalaban. Ang mga sugat ay nagsimulang kumikinang, at habang ang mga ilaw ay lumiliwanag, ang manlalaban ay nasisipsip sa hanay. Huminga ng malalim si Looney bago niya tinignan ang energy crystal sa kwarto. Agad siyang naglakad at naglabas ng punyal mula sa kanyang spatial storage. Sa matigas na ekspresyon, tinusok niya ito. Ang kristal ay sumabog at naging isang torrent ng enerhiya, na hinihigop muli ng silid. Sa sandaling iyon, mukhang hindi ganoon kasaya si Looney. Sa halip, seryoso ang ekspresyon ng mukha niya. Madali niyang naalis ang Steel Armored Fighter, pero ikapitong kwarto pa lang iyon. Malayo pa ang lalakbayin niya, at kailangan niyang tiyakin na siya ay nasa pinakamabuting kalagayan para talunin ang Golden Armored Fighter. Ang mga patakaran ng Killing Hall ay simple ngunit mahigpit. Sa sandaling mag-sign up ang isa, magkakaroon lamang ng dalawang resulta. Alinman ay papatayin nila ang Golden Armored Fighter at makakakuha ng 15 piraso ng purple gold, o sila mismo ang napatay. Ang pangalawang resulta ay isang bagay na hindi niya matanggap. Napakaraming hirap ang kanyang pinagdaanan para makarating sa kinaroroonan niya, at magandang kinabukasan ang naghihintay sa kanya. Hindi niya hahayaang mamatay siya dito. Kabanata 3809. Sari-saring ideya ang bumungad sa isipan ni Looney, at huminga siya ng malalim para pakalmayan ang sarili.
Pinunasan niya ang kanyang kaba matapos makipaglaban sa steel armored fighter bago siya mahinahong lumabas ng silid para sa susunod na hamon. Ang mga manunood ay nagkaroon ng masalimuot na damdamin matapos tingnan ang dalawang labanan. Sa sitwasyon, mahirap sabihin kung sino ang mas malakas. Gayunpaman, kumpara sa mga kalahok noon, ang dalawang iyon ay tila nakipag-ugnayan sa steel armored fighter na may higit sa sapat na matitira. Malamang na manalo sila. Nainggit ang karamihan. Kung tutuusin, kung sila ay nanalo, ito ay magiging 15 piraso ng purple gold sa kanilang mga bulsa. Hindi maliit na halaga iyon, at makakabili sila ng maraming magagandang bagay para mapabuti ang kanilang mga kasanayan. Malakas na sinabi ng isang may balbas na lalaki, sabi ko makinig ka sa akin. Si Zelter ang pinakamalakas at dapat ay itinaya mo sa kanya ang mga spirit crystals mo, pero ayaw mong makinig. Parang gusto mong saktan ka. Tingnan mo ngayon, tama ba ako? Kumunat ang noo ng kasama niyang alagad na nasa tabi niya at tumingin sa balbas na lalaki. I think Looney is quite skilled too. Medyo mabagal lang siya. Ang mga taya ay nangyayari sa loob ng mga dingding ng Killing Hall. Nahuli na si Jack at ang iba pa sa pagpasok, at sarado na ang betting area pagdating nila. Ang lugar ng pagtaya sa Killing Hall ay nagpapahintulot sa isang tao na tumaya kung sino ang pinakamabilis na papatay sa Golden Armored Fighter. Ito ay may parehong mga patakaran tulad ng Capture Hall, at ang mga posibilidad ay magbabago sa tuwing may pumuste sa sinumang kalahok. Ang tatlo sa kanila ay nabawasan na ang kanilang mga posibilidad sa bandang 1:15. Kahit akala ng karamihan sa kanila ay mas magaling si Zelter, mayroon pa rin silang reserbasyon. Mahirap sabihin kung sino ang mananalo, kaya ang ilan sa kanila ay tumaya na lang sa may pinakamahusay na logro. Sa huli, halos magkapareho ang karamihan sa kanilang mga posibilidad. Kumunat ang noo ng balbas na lalaki, halatang hindi natutuwa na kinausap siya pabalik. Nilakasan niya ang boses niya at sinabing, sabi ko sa'yo huwag matigas ang ulo. Hindi mo ba nakita ang nangyari? Napatay ni Zelter ang steel armored fighter sa isang suntok. Close range warrior din siya. Mas mabilis niyang mapapatay ang golden armored fighter. Ang Killing Hall ay may kakaibang tuntunin. Sabay silang tatlo na nagsimula ng challenge. Ang huling silid ay bubuksan din sa parehong oras. Kadalasan, susubukan ng lahat na tiyaking nasa pinakamagandang kalagayan sila bago hamanin ang huling silid. Ang huling silid ay may isang pindutan. Kung sa tingin nila ay handa na sila, maaari nilang pindutin ito. Kapag pinindot na ng lahat ng tatlong kalahok ay maa-activate ang silid at papasukin ang mga naghahaman. Ang lugar ng pagtaya ay ang pagtaya kung sino ang unang taong papatay sa Golden Armored Fighter. Napaawang ang mga labi ng kapwa-alagad ng balbas. Kahit na natatakot siya sa kanyang kapwa-alagad, hindi siya pumayag na aminin na siya ay mali. Nag-clear throat siya. Sabay-sabay na pumapasok sa silid ang lahat. Hindi madaling kalabanan ang Golden Armored Fighter. Kahit na mas mabilis na napatay ni Zelter ang Steel Armored Fighter, hindi ito nangangahulugan na mapapatay niya ang Golden Armored Fighter sa mas mabilis din. Looney is a long-range attacker, and his attacks cover a wide area. At the same time, he can pull away from his opponents, ensures that he's safe. It means na ang combat ability niya ay hindi maaapektuhan ng injury, kaya naman sa tingin ko mas malaki ang chance niya. Medyo nainas ang balbas na lalaki sa mga katagang iyon. What a load of crap. Kahit na si Looney ay isang long-range attacker, hindi ito nangangahulugan na siya ay magiging ligtas sa anumang pinsala. Ang iyong paliwanag ay sadyang matigas ang ulo. Ang bilis ng Golden Armored Fighter ay malayong mas mabilis kaysa sa dalawa. Kabanata 3810. Kahit na idistansya mo ang iyong sarili mula rito, hanggat hindi ito nakulong, sisingilan ka agad ito patungo sa iyo. Hindi rin mapipigilan ng yelong pader na iyon ang espada ng Golden Armored Fighter. Masugitan si Looney sa huling kwarto, markahan mo ang aking mga salita. Ang mga pinsala ay makakaapekto sa kanyang mga pag-atake, at magsisimula siyang bumagal hanggang sa katapusan. Baka hindi na rin siya magtatagal. Hindi inakala ng may balbas na lalaki na mapapatay ni Looney ang Golden Armored Fighter. Kahit na sinabi ng lahat na ang kakayahan ni Looney ay kapantay ni Zelter, hindi inakala ng balbas na lalaki na naiintindihan nila ito ng husto. Hindi tulad ng nakita nilang lumaban si Looney o Zelter. Nang hindi ito nakikita, ang lahat ay isang bulag na hula. Hindi nakaimik ang kapwa-alagad ng balbas. Pakiramdam niya, ang balbas na lalaki ay nagsasalita ng masyadong padalos-dalos at madaling makasakit ng damdamin ng isang tao. Maaaring hindi isa si Looney sa pinakamahuhusay na mandirigma, ngunit makapangyarihan pa rin siya. Hindi rin siya ulila na walang kaibigan. Maaaring may ilang mga kapwa-alagad ni Looney sa kinatatayuan ng mga manunood. Kahit mahina sila, hindi nila matitiis si Looney na pinagsasabihan ng masama at may nagsasabi na mamamatay si Looney. Hindi ba jinx lang iyon?
Walang magawa ang kapwa disipulo ng may balbas, tingnan mo ang sinasabi mo. Magiliw itong paalala, ngunit ang lalaking balbas ay isang prangka na tao. Hindi niya maintindihan ang gustong sabihin ng kapwa niya disipulo. Sa halip, naramdaman niyang pinipilit niyang isara siya matapos mabigang manalo sa isang argumento. Siyempre, hinding-hindi niya hahayaang lumipad iyon. Galit niyang pinasadahan ng kamay ang kanyang balbas at malungkot na sinabi, ano? Mali ba ako? Sa pagkakataong iyon, malamig na tumingin sa balbas ang isang lalaking may maningning na mata bago ito sumigaw, kalokohan ka lang nagsasalita. Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin bago ka magsalita. How dare you curse Looney? Do you have a death wish? Oo nga, ang balbas na lalaki ay nauwi sa pagkakasala sa isang tao. Ang singkit na mata ay kapwa-alagad ni Looney at palakaibigan din sa kanya. Ang mga salita ng balbas na lalaki ay lumampas sa linya. Kung sino pa man iyon, hindi sana sila natuwa sa babala ngunit tumahimik na lang. Kung tutuusin, hindi naman talaga sila nagtimpi sa kanilang mga salita bago ito, at sila pa ang nagsabi ng nakakasakit. Gayunpaman, ang lalaking balbas ay simple ang pag-iisip at mainitin ang ulo. Nag-alab sa galit ang mga salita ng lalaking singkit ang mata. Lumingon siya para tingnan ang lalaking singkit ang mata. Anong sinabi mo, tanga ka? Ibig mo lang bang ipahiwatig na may death wish ako? Sa tingin ko ikaw ang may sakit sa buhay, at ang totoo ay ang katotohanan. Sa tingin ko ay mas mahina si Looney kaysa kay Zelter at ang mga long-range attacker ay dehado laban sa Golden Armored Fighter. Alam ng lahat na ang mga malalapit na mandirigma ay mas malakas sa pagtatanggol habang ang mga malalayong manlalaban ay marupok tulad ng papel. Sa sandaling malapit na ang laban, ang mga malalayong mandirigma ay hindi makakapag-react sa lahat. Ang mapatay ay isang inaasahang resulta. Ang balbas na lalaki ay kamangha-mangha sa pagdaragdag ng gasolina sa apoy. Nang marinig ng kanyang kapwa-alagad ang lahat ng iyon, natahimik siya. Talagang nasaktan sila ng balbas na lalaki sa puntong ito. Kung siya ang lalaking singkit ang mata, hinding-hindi niya ito mapapatawad. Galit na galit sa puntong ito ang lalaking singkit ang mata. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, I dare you to say that one more time. Pagsisisihan mo, walang pakialam ang balbas na lalaki at sisigaw na lang siya pabalik. Gayunpaman, nagsimulang magpanik ang kapwa niya disipulo. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinaktan ng lalaking balbas ang isang tao, at naturuan na rin siya ng leksyon noon. Sa kasamaang palad, ang lalaki ay sikat sa pagiging matigas ang ulo. Kabanata 3811. Hinawakan ng kapwa niya disipulo ang braso ng may balbas, you should stop talking so much. Nakalimutan mo na ba ang nangyari kanina? You don't need to do all this, just don't talk so much. Nabigla sa galit ang lalaking balbas. Napaawang ang labi niya habang iniisip ang mga nangyari kanina. Nagulat siya nang makitang wala na siyang ibang masabi. Katulad nga ng sinabi ng kapwa niya disipulo, marami na siyang naturuan ng leksyon noon pagkatapos ng bibig. Kung hindi siya tinulungan ng kanyang kapwa-alagad mula sa mga sitwasyong iyon, malamang na hindi pa siya makakatuntong sa Violet City. Kumaibot ang kanyang mga labi at may pag-aatubili na ekspresyon, itinikom niya ang kanyang bibig sa huli. Ang maikling argumento ay hindi nagbunga, ngunit pumukaw pa rin ito ng maraming talakayan. Pagkatapos ng lahat, ang mga taya ay hindi lamang sa isang tao. Medyo marami ang sumuporta sa sinabi ng balbas na lalaki. Hindi nila naramdaman na mamamatay si Looney doon, pero naisip pa rin nila na mas malakas pa rin si Zelter kaysa kay Looney. Sumangayon din sila na ang mga long-range fighter ay dehado laban sa Golden Armored Fighter. Magagawa ng mga long-range fighters na atakihin ang kanilang mga kalaban mula sa isang ligtas na distansya, ngunit lahat sila ay may nakamamatay na kahinaan. Ito ay isang katotohanan na lahat sila ay nahirapang protektahan ang kanilang sarili sa sandaling ang kanilang mga kaaway ay lumalapit. Dapat ma-survive nilang tatlo to, pero feeling ko mas malakas ng konti si Zelter. Kahit masaktan siya sa huli, hindi naman magiging masama. Samantala, hindi ako masyadong sigurado sa iba. Sumasang-ayon ako sa iyo. Napakabilis na pinatay ni Zelter ang Steel Armored Fighter kanina. Hindi man natin mahuhusgahan kung gaano siya kalakas kaysa kay Looney, nakikita pa rin natin na napakalakas ni Zelter. At saka, gumagamit siya. Isang espada. Siya ay may kalamangan sa isang malapitang labanan. Habang pinag-uusapan ng iba ang bagay, pumasok din si Wade sa ikapitong silid. Gayunpaman, kumpara sa iba pang dalawa, hindi siya naging ganoon kabiles o kahanga-hanga, kaya't walang sino man ang nagbigay pansin sa kanya. Muling sinabi ng taong nanggugulo kanina, nakakainip. Kung ito ang bronze rank, baka nasugatan sila sa unang kwarto. Sa sinabi niyang iyon ay sinadya niyang tumaas ang boses para marinig siya ng lahat na ikinakunot ng noo ng iilan. Mas masahol pa ang taong ito kaysa sa lalaking balbas noon.
Siya ay patuloy na nagrereklamo ng walang katapusan, nais na ang mga humahamon ay madagdagan ang kahirapan. May humahamak na nagsabi, "Hoy, kaya mo bang mag-isip bago ka magsalita? Ilang beses na naming sinabi sa iyo. Ang mga mandirigma sa taas ay hindi mahina. Tanging ang mga nakatayo sa itaas ang naglakas loob na hamanin ang ranggo ng tanso. Kahit ang ranggo ng itim na bakal ay napakatigas na. Hindi mo ba iniisip na nagbibiro ka? Patuloy kang nagrereklamo na hindi nila hinahamon ang mas matataas na kahirapan, kaya bakit hindi ka pupunta? Sa tingin ko hindi mo man lang hamanin ang ranggo ng itim na bakal at gayon pa man ang gagawin mo ay magreklamo." Nagdilim ang ekspresyon ng taong iyon. Naririnig pa ng mga katabi niya ang pag-igting ng mga kalamnan sa mukha niya. He looked incredibly angry. "Kilala mo ba kung sino ako? I'm telling you. I'm from a holy grade clan from Star Continent. Alam mo ba ang kahihinatnan ng pagkakasala sa akin?" Nang marinig iyon ni Jack ay tumaas ang isang kilay niya. Star Continent na naman. Hindi pa rin nagbabago ang Star Continent. Kumilos sila gayon pa man gusto nila anumang oras. Oo naman, lahat ay biglang nagbago ng ekspresyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga mandirigma ng Star Continent ay hindi kapani-pani walang matyaga. Kabanata 3812. Biglang tumahimik ang paligid, pero may mga hindi pa rin masaya. Nakakunot ang noo ng isang lalaking nakasuot ng puting damit, "Hoy, Nalim. Nagiging matapang ka lang dahil malapit lang kay Percy ang kapatid mo, Nim. Sa totoo lang, hindi namin kayang saktan ang sinumang mandirigma na may mataas na posisyon sa Star Continent, ngunit sa pagkakaalam ko, hindi ka naman ganoon kalakas. Baka galing ka sa isang banal na angkan ng grado, pero narinig ko na ikaw ay si Nalim ay hindi kahit isang panloob na disipulo, at sinusubukan na niyang tumayo sa ibabaw ng lahat. Siyempre, maraming mga tao ang hindi masyadong natuwa doon. Mayroong ilang mga panloob at kahit na piniling mga disipulo mula sa mga banal na baitang angkan sa paligid. Ang isang panlabas na alagad ay talagang naglakas loob na magpakita ng ganoon sa harap nila. Natural na pinukaw niya ang kanilang galit. Kung hindi siya taga Star Continent, walang magpipigil. Napaawang ang labi ni Jack habang nakatingin kay Nalim. No wonder sobrang yabang niya, kapatid pala siya ni Nim. Si Nim ay talagang tapat na aso ni Percy kaya natural na magiging masunurin si Nalim gaya ni Nim. Nakataas ang isang kilay ni Jack habang nakatingin kay Nalim ng sobrang interes. Ginawa talaga ng mga mandirigma mula sa Star Continent ang gusto nila. Gayunpaman, hindi lahat ang nang-ahas na tumawid sa linya. Kung tutuusin, napakaraming mandirigma mula sa Star Continent. Kung lahat sila ay nagpakitang gilas saan man sila magpunta, tiyak na magdudulot ito ng maraming kaguluhan, at ang mga mandirigma mula sa ibang mga mundo ay lubos na magagalit. Kung ang lahat ay nagtutulungan laban sa Star Continent, hindi ito kakayanin ng Star Continent. May mga mayabang, ngunit lahat iyon ay mga taong may isang tiyak na antas ng kasanayan at posisyon. Maaaring magsalita ng mayabang ang sinuman sa mga normal na mandirigma, ngunit hindi sila nang ahas na tumawid sa linya. Siguradong lumampas sa linya ang mga naunang aksyon ni Nalim. Sinasamantala lang niya ang posisyon ng kanyang kapatid sa gitna ng mga mandirigma ng Star Continent para kumilos ng ganoon. Ang isang panlabas na alagad ay talagang sapat na matapang na tumakbo ng ligaw sa harap ng lahat. Naiinis na sabi ni Nalim, "So what if I'm an outer disciple? Star Continent is ranked amongst the best of second-grade worlds. Kahit na ako ay isang outer disciple, mas malakas pa rin ako kaysa sa mga regular na outer disciples. Don't you look down on me. If you face me head-on, you might not be able to beat me. At saka, what if I'm acting like this thanks to my brother? If you dare to, then go ahead and offend me. You'll end up being targeted by the Star Continent. Hindi ka na makakatuloy sa Violet City." Ang kayabangan ay nakasulat sa buong mukha ng lalaking iyon. Gusto niyang ipakita na kaya niyang panindigan ang lahat. Nagsimulang tumingin ang lahat kay Nalim sa inis. Karapat-dapat talaga siyang bugbugin. Hininaan ni Lorraine ang boses niya at nandidiri, hindi ba natatakot ang lalaking ito na mabugbog? Kahit na ito ay isang restricted area, may iba pang lugar. Kung sa huli ay magagalit siya sa lahat, lahat ba ay mapupunta laban sa Star Continent? Talagang lumalampas sa linya ang taong ito. Ang mga salita ni Nalim ay ikinagalit ng iilan sa mga tao doon. May malungkot na nagsabi, "Tumigil ka na sa pagsasalita. Kung gusto mong makita ang Bronze Rank Challenge, tiyak na may makakagawa nito." Nasa loob din ng Violet City ang taong iyon. Kilala mo siya. Nakataas ang kilay ni Nalim habang nalilitong tumingin, "Sino?" "Si Percy. Hindi mo ba alam? Nakaalis na siya sa Violet City. Kahit nahamanin niya ito, hindi na ngayon." Umalis na si Percy sa Violet City. Medyo na-curious si Jack nang marinig iyon. Akala niya ay mananatili si Percy para labanan siya.
Kahit na nagbago na ang itsura niya at hindi na makilala, galit pa rin sa kanya si Percy. Kabanata 3813. Hindi papabayaan ni Percy ang anumang pagkakataon na labanan siya. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Jack, talagang inaabangan niya ito. Hanggat nang-ahas sila, lahat sila ay magbabayad ng masakit na presyo. Gayunpaman, hindi inaasahang umalis si Percy sa Violet City. Saan napunta si Percy? Maaaring ito ay isang antas ng isang lungsod. Naramdaman ni Jack na malamang na umalis si Percy sa Violet City dahil sa kanya. Hindi si Percy, baka sa mukha ng mandirigmang iyon ang panunuya habang kausap si Nalim. Naramdaman ng taong iyon na maaaring hindi talaga maglakas loob si Percy na hamanin ang bronze rank. Kahit na si Percy ay isang mandirigma sa tuktok, ang ranggo ng tanso ay hindi isang bagay na dapat pabayaan. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Maging ang mga mandirigma sa tuktok ay magiging maingat sa pagpili ng kanilang kahirapan. Kumunat ang noo ni Nalim at malungkot na sinabi, sino pa kaya ito? Kahit sino sa mga mandirigma na nakatayo sa tuktok ay pupunta na sana sa antas ng unang lungsod. Wala nang matitira sa Violet City. Tumawa ang taong iyon at sadyang tumaas ng kaunti ang boses, Jack. Sino sa tingin mo ang tinutukoy ko? Siyempre, si Jack. Pagkasabi nung taong yun, may mga alon sa paligid. Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Noong nakaraang araw, hindi nila alam kung sino si Jack. Gayunpaman, sa loob lamang ng ilang oras, narinig na ng lahat sa Violet City ang tungkol kay Jack. Pagkatapos ng lahat, nakuha ni Jack ang 10 life points sa Capture Hall. Nagawa pa niyang pumatay ng isang halimaw na kahit 10 taong nagtutulungan ay maaaring hindi kayang patayin. Ang kanyang mga kasanayan ay kakilakilabot. Ilang tao pa nga ang nakakita kay Jack bilang isang kumpletong halimaw. Karamihan sa mga taong naruroon ay magiging langgam lang sa harap ni Jack. Maging si Percy ay walang nagawa tungkol sa kanya, at ang isa sa kanyang mga kapwa-disipulo ay namatay habang ang isa ay lubhang nasugatan. Ang hindi namatay ay nakaligtas lamang dahil hindi pinatay ni Jack ang tao. Kahit nakaligtas siya, mas mabuting mamatay na lang. Nawala ang lahat ng kanyang lakas at maging ang kanyang kadaliang kumilos. Para sa isang mandirigma, iyon ay karaniwang impyerno. Matapos lumabas ang balita, nagsimulang igalang ng lahat si Jack, maliban sa mga mandirigma mula sa Star Continent. Medyo natuwa rin ang ilang tao. Pagkatapos ng lahat, sinampal ni Jack ang mga mandirigma mula sa Star Continent sa mukha. Ang taong binanggit si Jack ay parang isang ganap na nakakahiyang suntok na nakatarget sa Star Continent. Natapakan na ang karangalan ng Star Continent. Nang marinig ito, galit na galit si Nalim. Napatingin siya sa lalaking may clenched teeth. Shut up. Who's Jack? I never heard of him before. He won't be able to challenge the bronze rank. Malinaw na kilala niya kung sino si Jack, at may malalim na impresyon kay Jack, ngunit hindi pa niya nakita si Jack. Alam niya ang ginawa ni Jack sa Star Continent. Kung sumugod si Nim sa entablado noon, mawawalan siya ng benefactor. Pagkatapos ng lahat, sa mga kasanayan ni Jack, ang isa pang tao ay hindi magkakaroon ng malaking pagkakaiba kay Jack. Nang marinig ni Nalim ang balita, tumanggi siyang maniwala na ito ay totoo. Parang bagay ng mga alamat. Gayunpaman, ang katotohanan pa rin ang katotohanan. Kailangan niya itong tanggapin sa gusto niya o hindi. The moment that said, may tawanan sa paligid. Ang taong iyon na nagbanggit kay Jack ay tumingin kay Nalim ng masama, sa tingin mo ba lahat tayo ay mga tanga? Hindi mo kilala si Jack. Kung gayon bakit ka galit na galit? Ang mga kakayahan ni Jack ay kumalat sa buong Violet City. Kung wala siyang kakayahan na hamanin ang bronze rank, wala nang ibang makakayanan sa Violet City. Si Jack mismo ay nakatayo hindi kalayuan sa kanila. Kaya lang walang nakakilala sa kanyang binagong hitsura. Kabanata 3814. Nang makita ito, tumaas ang isang kilay ni Jack. Ang taong iyon ay karaniwang nagpapahid ng asin sa mga sugat ni Nalim. O sa halip, ang buong Star Continent. Para sa mga mandirigma ng Star Continent, ang pangalan ni Jack ay karaniwang bawal sa puntong ito. Pagkatapos ng lahat, natalo sila ng husto kay Jack. Narinig niya ang lahat ng tawa ng iba, alam niyang kalokohan para sa kanya na sabihing hindi niya rin kilala si Jack. Gayunpaman, tumanggi siyang aminin ito. Daranasin ni Jack ang kabayaran ng Star Continent sa kalaunan. Ang taong iyon ay magdurusa sa isang kalunos-lunos na wakas. Gagawin nila ang lahat ng ginawa niya kina Randall at Rowan pabalik kay Jack. Mas malupit pa sila kay Jack. Huminga ng malalim si Nalim at sinabing may malamig na tingin sa kanyang mukha, tiyak na medyo sanay ang lalaking iyon, pero hindi na siya maglalakas loob na magpakita pa. Baka umalis na siya sa lugar. Hindi dapat guluhin ang Star Continent. Walang pakialam na sambit ni Jack. Tiyak na nakakatawa ang asong iyon. Naisip ba ni Nalim na ang pagsasabi ng lahat ng iyon ay magpapataas ng kanyang katayuan? Sure enough, may bumaril agad sa kanya.
Stop trying to flatter yourself. Kung si Jack ay masyadong natatakot na magpakita ng sarili o masyadong natatakot na masaktan kayong lahat, hinding-hindi niya napilayan si Randall sa entablado at pinatay si Rowan. Sa tingin mo ba ay bagay ka sa paningin ni Jack? Stop trying to flatter yourself. Do you think we're blind? You think we'll listen to anything you say? Nag-igting ang mga ngipin ni Nalim sa galit. Gusto niyang punitin ang lahat ng naroon. Kung sino pa man, tumahimik na lang sila pagkatapos malaman na natalo sila sa argumento. Gayunpaman, hindi ganoon kakilala si Nalim sa kanyang lugar. Siya ay kasing tigas ng ulo ng lalaking balbas, at hindi siya papayag na purihin ng iba si Jack. Hindi rin niya matanggap ang pang-iinsulto ng iba sa Star Continent. Mas masahol pa ito kaysa insultuhan siya. Iyon ay dahil ang Star Continent ang kanyang pinakamaaasahang tagapagtaguyod. Hindi siya papayag na insultuhan sila. Napasigaw si Nalim, tumahimik kayong lahat. Sinasabi ko sa inyo, paano kung malakas siya? Siguradong masakit ang babayaran niya. Maaalis din ang kapangyarihan niya. Tapos, ibibitin namin ang katawan niya sa mga pader ng lungsod para makita ninyong lahat. Ipapakita namin sa inyo ang kahihinatnan ng pagkakasala sa Star Continent. Halos isinisigaw ni Nalim ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng nakapikit na mga ngipin. Kitang-kita kung gaano niya kagalit si Jack. Gayunpaman, ang iba ay hindi naniwala sa kanya. Walang kabuluhan kahit ano pa ang sabihin niya. May nagrebutted na may panunuya, kailangan mo siyang mahuli at magkaroon ng mga kasanayan upang patayin muna siya. Huwag kalimutan, ito ang umiikot na mundo, hindi sa labas ng mundo. Walang sino man dito ay mas matanda kaysa sa 60 araw. Kung nais mong makuha si Jack, kailangan mo ring maging mas malakas kaysa sa kanya o mahuli siya sa bantay. Gayunpaman, ang mga pagkakataon ay napaka-slim. Hindi ito tulad ni Jack ay isang tulala. Do you think he doesn't know what all of you want to do? At saka, hindi ba niya sinabi na maaari mong subukan at labanan siya anumang oras? Hindi pa natin alam kung sino ang magbabayad. Pulang-pula ang mukha ni Nalim. Sa sobrang galit niya ay nanginginig ang buong katawan niya. Gayunpaman, wala siyang masabi. Talagang sinabi ni Jack na maaari silang lumapit sa kanya hanggat nang ahas sila. Gayunpaman, tumanggi si Nalim na maniwala na hindi nila magagawang harapin ang isang tao lamang sa lahat ng kanilang mga numero. Hanggat nagtutulungan sila, kahit ang pinakamakapangyarihang tao sa Whirling World ay wala. Si Percy ay wala ring dapat kutsain. Nakakakuha na ng reinforcement si Percy. Magbabayad si Jack bago magtagal. Humihingal si Nalim habang tinitigan ng masama ang lahat ng naroon. Lahat sila ay mga damo lamang. Siguradong masasaksihan nila ang pagbagsak ni Jack. Kung gayon, wala nang mangiinsulto muli sa Star Continent. Kabanata 3815. Napamura si Nalim at tuluyang napatikom ng bibig, hindi na nakikipagtalo sa iba. Hindi nagabalang magsalita si Jack sa buong oras. Kung ginawa niya lang dahil sa mga sinabi ni Nalim, masyadong mambola si Nalim. Ngumisi si Lorraine habang nakatingin kay Nalim ng masama. Kung ibang tao ang tinatamaan ng Star Continent, naaawa siya sa kanila at pakiramdam na wala na silang paraan para mabuhay. Gayunpaman, pinupuntirya nila si Jack. Tiyak na babayaran nila iyon. Mula nang pumasok sila sa Violet City, siya na ang nasa tabi ni Jack sa buong panahon. Alam na alam niya kung anong klaseng tao si Jack. Si Jack ay hindi kailanman naging isang taong mahilig magmayabang. Gagawin niya ang anumang sinabi niyang gagawin niya. Nangangahulugan ito na tiyak na babayaran ng Star Continent ang presyo kung lalaban sila sa kanya. Malalaman nila sa huli kung sino ang iiyak sa huli. Napasulyap si Mart kay Jack at nakita niyang kalmado si Jack sa buong oras. Parang hindi siya ang pinag-uusapan. Biglang naramdaman ni Mart ang labis na paggalang kay Jack. Kung siya ang pinag-uusapan, hindi siya magiging kalmado. Ibinalik na ni Jack ang kanyang focus sa scroll sa sandaling iyon. Wala sa paningin niya si Nalim. Isa lang siyang bug sa karamihan. Sa sandaling iyon, ang tatlong naghahaman ay nakaayos na at pumasok sa ika-6 na silid. Mayroong 2 steel armored fighter sa ika-6 na silid, at sabay silang aatake. Ang bawat hamon ay lalong naging mahirap. Gayunpaman, bago sila mailipat, handa na sila sa pag-iisip. Alam din nila kung ano ang haharapin nila, kaya medyo kalmado silang lahat. Ginamit muli ni Zelter ang Phoenix Cry. Hindi ganoon kadali ang pakikitungo sa 2 steel armored fighter sa parehong oras. Gayunpaman, ang parehong mga manlalaban ay nahulog kay Zelter bago ito tumagal ng masyadong mahaba. Huminga muli ng malalim si Zelter habang nakatingin sa energy crystal sa ika-6 na kwarto. Sa pamamagitan lamang ng pagsira sa lahat ng mga kristal ng enerhiya ay makakaharap nila ang Golden Armored Fighter. Kung hindi, ang Golden Armored Fighter ay halos hindi magagapi sa suporta ng mga kristal ng enerhiya. Ang isang tao lamang sa banal na nagpapatibay na kaharian ang makakaharap sa Golden Armored Fighter.
Huminga ng malalim si Zelter, may apat pa. Sa kabilang espasyo, napatay din ni Looney ang dalawang mandirigma. Ang mga mandirigma ay kontrolado rin ng pader ng yelo. Hindi nagtagal, mabilis silang napatay ng kanyang silang blizzard. Gayunpaman, tulad ni Zelter, si Looney ay hindi nang ahas na magpahinga. Mas malalakas na kalaban lang ang haharapin niya pagkatapos nito. Sa partikular, ay ang pangalawa at pangatlong silid. Kakaharapin nila ang mga Silver Armored Fighter, na magiging mas malakas. Katulad ng dati, naglabas si Looney ng punyal at tinamaan ang kristal ng enerhiya bago siya nagayos ng damit at umalis sa ika-6 na silid para sa susunod na hamon. Ang Killing Hall ay muling sumabog sa talakayan, ang unang 4 na silid ay sa totoo lang hindi ganoon kahirap. Kahit gaano karami, sila ay mga Steel Armored Fighter lang. Gayunpaman, ang pangalawa at pangatlong silid ay iba. Ang mga Silver Armored Fighter ay nandoon. Mas malakas ang mga mandirigma na iyon kaysa sa mga Steel Armored Fighter sa lakas at bilis. Lalo na, ang kanilang bilis ay magdudulot ng matinding kahirapan kay Looney maliban na lang kung siya ay may speed type na technique. Kung tutuusin, ang mga Silver Armored Fighters ay napakabilis, at si Looney ay isang long-range attacker. Basta't sila ay magkalapit, tiyak na mamamatay siya. Sumang-ayon din si Jack sa pagsusuri na iyon, ngunit kailangang pag-isipan ito ni Looney bago mag-sign up. Dapat ay nakaisip na rin siya ng plano laban dito. Walang paraan ng isang mandirigma na tulad ni Looney ay gagawa ng walang ingat na desisyon. Kabanata 3816. Dumaloy ang mga talakayan sa lugar ng manunood. Pumasok silang tatlo sa katabing silid, at kahit na hindi masyadong madali ang susunod na laban, hindi ito gaanong nakaapekto sa kanila. Mayroong 3 Steel Armored Fighter sa ika-5 silid. Pagkatapos ng isang mainit na labanan, lahat ng 3 mandirigma ay nahulog. Matapos sirain ng mga kristal ng enerhiya, silang tatlo ay naglakad patungo sa koridor. Sa pagkakataong ito, wala sa kanila ang nang-ahas na pumasok sa loob. Lahat sila ay nabawi ang kanilang tunay na lakas sa koridor at siniguro na sila ay nasa kanilang pinakamabuting kalagayan bago sila pumasok sa ika-4 na silid. Ang mga hamon ay magiging mas mahirap, ngunit silang tatlo ay handa na. Bago sila nag-sign up, nasaksihan nila ang iba na hinahamon ito. Alam nilang lahat kung ano ang kanilang kakaharapin. Ang ika-4 na silid ay hindi ganoon kadali para sa kanila. Gayunpaman, salamat sa kanilang mga kasanayan, nagawa na nilang talunin ang 3 Steel Armored Fighter. Nagtaka sila kung ano ang iniisip ng taga-disenyo noon. Ang ika-4 at ika-5 silid ay may parehong bilang ng mga manlalaban. Nangangahulugan ito na haharapin nila ang eksaktong parehong hamon. Walang limitasyon sa oras ang Killing Hall. Ibig sabihin, sa sandaling may pumasok, maaari silang manatili doon ng mga araw o buwan. Siyempre, normally, walang mag-aabala sa pag-aaksaya ng kanilang oras doon. Maliban kung wala silang malaking tiwala sa kanilang sarili, hindi mangyayari ang mga sitwasyong ito. Matapos nilang makabalik sa kanilang pinakamabuting kalagayan, ang kanilang haharapin ay magiging isang hamon na dobleng mas mahirap. Halos sabay silang pumasok sa ika-3 silid. Ang mga kalaban na naghihintay sa kanila sa loob ay hindi magiging mga Steel Armored Fighter na pamilyar na sa kanila, ngunit Silver Armored Fighter na parehong mas mabilis at mas malakas. Nang tumingin ang lahat ng manunood sa screen, seryoso ang mga mukha nila. Bago ito ay naging pampaganya at pampainit. Magsisimula na ang totoong hamon. Kung hindi nila mapatay ang Silver Armored Fighter, hindi na nila kailangang mag-abala sa mga susunod na hamon. Pagkatapos ng lahat, ang pangalawang silid ay may 2 Silver Armored Fighter sa loob, habang ang huling silid ay ang Golden Armored Fighter. Huminga ng malalim si Looney, hindi kapani-pani walang tense ang mukha niya. Sa sandaling iyon, napunan na niya ang lahat ng kanyang tunay na lakas at bumalik sa kanyang buong lakas. Gayunpaman, nag-aalangan pa rin siya sa pintuan, higit sa lahat dahil hindi pa niya naayos ang sarili. Ang pangalawa at pangatlong silid ay napakahalaga. Kung nasugatan siya sa alinman sa mga silid na iyon, makakaapekto ito sa huling hamon sa huli. Tumingin siya ng ilang laban bago siya nag-sign up, at naintindihan niya ang lakas ng Silver Armored Fighter. Gayunpaman, ito ay isang pagtatansya lamang. Ang aktwal na lakas nito ay maaaring lumampas sa kanyang mga inaasahan. Nanlaki ang mga mata ni Lorraine habang tinitingnan ang mga imahe sa mga scroll. Dahil sa mga anggulo, likod lang ni Looney ang nakikita niya, at hindi ang ekspresyon ni Looney. Gayunpaman, kahit mula sa kanyang likuran, kitang-kita na medyo balisa si Looney. Maging ang mga mandirigma sa antas na iyon ay magiging maingat kapag nahaharap sa mga hamong ito. Ang panganib at pagkakataon ay magkasama. Kung hindi siya mag-iingat, mawawalan siya ng buhay. Napabuntong hininga si Lorraine, bigla kong nakita ang sarili kong hindi na humahanga sa kanya. Kung mas malakas ka, mas mapanganib ang mga hamon na iyong haharapin.
Kabanata 3817. Kung gusto mo ng mas maraming mapagkukunan, kailangan mong harapin ang mas maraming panganib. Para sa isang tulad ko, hindi ako mangangahas na hamanin ang Killing Hall. Gayunpaman, sa mga mandirigmang ito, sila ay mga pagkakataon para sa kanila. Kung mag-atubiling sila at sasayangin ang pagkakataon o hahayaan itong mawala, pagsisisihan nila ito sa buong buhay nila. Gayunpaman, sa sandaling mag-sign up sila, mahaharap sila sa hindi kapani-paniwalang panganib. Si Lorraine ay hindi kailanman naging isang tao na nananagoy kung paano napunta ang buhay. Gusto niyang mamuhay sa sandaling ito at gawin ang mga bagay ng paisa-isa. Gayunpaman, natagpuan niya ang kanyang sarili na patuloy na nananagoy kung paano napunta ang buhay sa sandaling iyon. Tumingin si Mark kay Lorraine na may pakiramdam na kamukha ni Lorraine. Nang tingnan iyon ay may naramdaman din siya. Nakaramdam siya ng pasasalamat at medyo pait. Sari-saring damdamin ang lumabas sa kanyang puso. Biglang nakaramdam ang dalawa na parang nasa melancholic mood. Matapos mag-alinlangan ng ilang segundo, sa wakas ay tinawag ni Looney ang kanyang pasya at pumasok sa pangatlo silid. Ang Silver Armored Fighter ay may silver armor sa buong katawan nito. Ang makintab na baluti ay may lahat ng uri ng rune dito. Paghakbang papasok sa kwarto ay biglang may tumunog sa likod niya. Tumingin sa likod si Looney, at tumibok ang kanyang puso. Ang mga pinto sa ilang mga silid bago ito ay hindi kailanman nakasara. Gayunpaman, sa sandaling siya ay tumuntong sa ikatlong silid, isang mekanismo ang ganap na nagsara sa silid. Maliban kung papatayin niya ang Silver Armored Fighter at sirain ang Energy Crystal, hinding-hindi siya makakalabas ng kwarto. Huminga ng malalim si Looney, at nagkaroon siya ng hindi kapani-paniwalang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Itinutok ng Silver Armored Fighter ang silver sword nito sa noo ni Looney. Ano man ang uri ng manlalaban noon, ang mga humahamon ay palaging ang magsisimula ng labanan. Hanggat hindi kumikibo si Looney, hindi rin sasalakay ang Silver Armored Fighter. Gayunpaman, sa sandaling gawin niya, walang tigil. Nasa palad ni Looney ang kanyang pilak na kristal. Noong pinili niya ang kanyang mga diskarte, pinili niya ang isang long range na pamamaraan ng walang anumang pag-aalinlangan. Iyon ay dahil sa pakiramdam niya na ang mga diskarteng pangmatagalan ay naging mas malamang na manatiling buhay siya. Ang iba ay nagsabi na ang mga long-range warrior ay walang silbi sa malalapit na labanan at ang mga long-range warrior ay agad na magiging dehado sa sandaling ang isang close-range na mandirigma ay lumalapit. Sa tuwing maririnig niya ang mga talakayang iyon, si Looney ay puno ng pang-aalipusta. Ang mga long-range warriors ba ay tulala na hahayaan lamang na magkalapit ang kanilang mga kalaban. Bilang mga mandirigma na may mahabang hanay, ang pangunahing focus ay palaging upang mapanatili ang distansya sa pagitan nila at ng kanilang mga kalaban. Saka lang sila makakaatake. Ang sino mang gustong umatake sa kanila ay kailangang magbayad ng masakit na halaga. Sa pag-iisip na iyon, si Looney ay nakaranas ng maraming malalaking labanan noon. Marami sa kanyang mga kapwa alagad ang namatay, ngunit siya ay buhay pa. Ang ilan sa mga kapwa disipulong iyon ay nilibak pa nga ang kanyang mga pinili, ngunit lahat sila ay patay na ngayon. Huminga ng malalim si Looney, itinulak ang mga iniisip na iyon. Kailangan niyang patunayan ang kanyang kakayahan. Patunayan niya na ang mga long-range fighter ay magtagumpay pa rin sa huli hanggat sila ay sapat na malakas. Nagsimulang bumuo ng mga sil si Looney gamit ang kanyang mga kamay, at hindi mabilang na nagyayelong asol na mga sil ang sumayaw sa hangin, lumulutang sa hangin tulad ng isang asol na bulaklak. Si Looney ay may hindi mabilang na mga tipak ng yelo na nakapalibot sa kanya na parabang siya ang hari ng yelo. Gamit ang isang alon, ang mga shards at ang mga selyo ay natipon sa kanyang kamay. Kasabay nito, ang pilak na kristal sa kanyang kamay ay naglabas ng maningning na liwanag. Ang yelo at mga sil na nasa paligid ng kanyang kamay ay dumaloy sa pilak na kristal. Ang pilak na kristal ay nagsimulang lalong lumiwanag. Parang naging asul na dagat ang paligid. Sa mga naunang silid, ang pilak na kristal ay naglabas lamang ng asul na kinang. Kung ikukumpara sa panahong ito, ang liwanag ay parang alitaptap kumpara sa buwan. Ito ay ganap na naiiba. Kabanata 3818. Nagkaroon ng unos ng umuungol na hangin, at ang Silver Armored Fighter ay sumalakay. Itinaas nito ang silver sword at umaban sa napakabilis na bilis. Nang makita ito, napakunot ang noo ni Looney. Isang asul na bagyo ang nagsimulang bumuo sa ilalim ng kanyang mga paa na nakapalibot sa kanyang mga binti. Nang sisingilan ng Silver Armored Fighter, ginamit ni Looney ang kanyang speed technique para humiwalay sa manlalaban bago siya mabilis na nagsimulang bumuo ng mga seal. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang napakalaking pader ng yelo sa harap ng Silver Armored Fighter. Ang manlalaban ay hindi nagpakita ng anumang emosyon, umaatake sa pader ng yelo sa sandaling ito ay lumitaw.
Itinaas nito ang espada sa kanang kamay, at may malinaw na bitek mula sa loob ng dingding. Hiniwa ng Silver Armored Fighter ang dingding sa dalawa. Ang pader ay walang oras upang mabawi ang lahat. Noong kaharap niya ang Steel Armored Fighter, ang mga pader ay naging napakahalaga. Ang mga Steel Armored Fighter ay hindi nakalusot sa pader ng yelo, at ang kanilang mga sandata ay naipit sa loob. Hindi nila nagawang bunutin ang mga ito. Gayunpaman, ang yelong pader na iyon ay nahati sa dalawa ng ganoon. Ang aura ng espada ay ganap na dumaan sa dingding ng yelo. Nabasag agad ang pader pagkatapos noon. Nang makita iyon ng mga manunood, lahat sila ay nagsiret. Yung mga first time pa lang dito na patikip ng bibig sa gulat. Ang mga Silver Armored Fighter ay talagang hindi maihahambing sa Steel Armored Fighter. Ang ice wall na nakapagpatigil sa Steel Armored Fighter sa bawat oras ay nabasag ng Silver Armored Fighter sa isang suntok lang. Nag-iwan iyon ng pangmatagalang epekto sa lahat. Napatikip ng ngipin si Looney. Bumilis ang tibok ng puso niya nang nasaksihan niya iyon. Matapos basagin ng Silver Armored Fighter ang ice wall, hindi na ito bumagal habang patuloy ang pag-atake nito. Kumunat ang noo ni Looney, ginamit agad ang kanyang silver crystal. Ang asul na bagyo ay ganap na bumalot kay Looney habang dinadala nito si Looney ng napakabilis. Buti na lang at medyo malaki ang kwarto. Sapat na para sa kanila na lumaban kahit na gusto nila. Kung hindi makakatakas si Looney sa Silver Armored Fighter ng ganoon katagal. Dahil siya ay isang long-range attacker, ang pagpasok sa isang close-range fight ay pagpapakamatay lang. Kaya, ano man ang mangyari, kailangan niyang siguraduhin na palaging mapanatili ang isang distansya mula sa kanyang kalaban. Kahit laban sa mga Steel Armored Fighters, patuloy na binibigyang pansin ni Looney ang kanyang pagpoposisyon. Hindi niya pinahintulutan ang kanyang sarili na nasa loob ng 30 metro mula sa kanila. Ang Silver Armored Fighter ay hindi bababa sa 2 beses na mas mabilis kaysa sa Steel Armored Fighter. Ginamit ni Looney ang pilak na kristal at galit na sinubukang humiwalay. Kahit na pansamantalang ligtas siya, mapapansin ng sinumang nagbigay pansin na ang Silver Armored Fighter ay talagang kumikilos ng mas mabilis kaysa sa kaya niyang umatras. Kung tumatakbo lang si Looney ng walang plano, hahabulin ng Silver Armored Fighter bago magtagal. Kung nangyari iyon, tiyak na mapapahamak siya. Naturally, alam ni Looney na hindi niya hahayaang mangyari ang mga bagay na ganoon. Agad siyang bumuo ng mga seal para magamit muli ang Sealing Blizzard. Muling lumitaw sa harap ng Armored Fighter ang 2 malalaking pader ng yelo. Katulad ng dati, walang emosyong ipinakita ang manlalaban habang lumalas ito. Nakarinig ng kaluskos ang lahat, at tuluyang nabasag ang unang pader ng yelo. May malaking crack din sa pangalawang pader. Nagawa lang ng Silver Armored Fighter na basagin ang unang pader ngunit nabigo ang pangalawa. Pagkatapos ay mabilis na nabawi ng yelong pader ang lahat ng mga bitek. Iyon ang nakakatakot na bahagi tungkol sa Sealing Blizzard. Kabanata 3819. Hanggat ang tunay na enerhiya ni Looney ay hindi ganap na ginugol, magagawa niyang patuloy na muling buuin ang mga pader ng yelo. Sa sandaling iyon, muling naglaslas ang manlalaban. Sa pagkakataong ito, hindi nakaligtas ang pangalawang pader dahil nabasag na rin. Gayunpaman, nakamit na ni Looney ang kanyang layunin. Hindi nagawang ganap na pigilan ng mga pader ng yelo ang Silver Armored Fighter pati na rin ang pagpigil nito sa pagbawi ng espada nito, ngunit nagawa nitong maantala ang pag-atake ng manlalaban at binigyan si Looney ng kaunting espasyo sa paghinga. Sa pagkuha ng pagkakataong iyon, mabilis siyang humiwalay sa abot ng makakaya niya mula sa Silver Armored Fighter. Gayunpaman, kahit na, ang sitwasyon ay tila hindi maganda para sa kanya. Kung tutuusin, wala sila sa malawak na ilang. Sila ay nasa isang nakapaloob na silid na may espesyal na ginawang mga dingding. Sa sandaling pumasok siya sa silid maliban kung ang Silver Armored Fighter o si Looney ay namatay, kung gayon walang makakapasok. Medyo nakasimangot ang iilan sa mga nanunood. Ang iilan sa kanila na nakakakilala kay Looney ay nagsimulang mag-alala. Ang mga Silver Armored Fighter ay talagang mahirap harapin. Kung walang mas malakas na diskarte si Looney, mamamatay siya. Biglang naramdaman ng may balbas na lalaki na iyon, I was right. I don't have to tell you which one of them is stronger now, right? It's plain for all to see. Sinong nagsabi na si Looney ay maaaring marank sa top 50 ng above average na mga mandirigma? Kung may kakayahan siyang gawin iyon, dapat nandoon din ako. He's struggling to deal with even one Silver Armored Fighter. Pakiramdam ko ay papatayin siya nito sa susunod na segundo. Paano siya mapabilang sa top 50? What a joke. Agad na hinawakan ng kapwa alagad ng balbas ang braso ng balbas at galit na tumingin sa lalaki. Ito ay ang parehong bagay muli. Ang lalaking ito ay hindi kailanman nagbantay sa kanyang bibig. Kahit na ito ay makatuwiran, hindi lang siya ang naroon.
Ang ilang mga tao ay malapit kay Looney, pati na rin ang mga kapwa-alagad ni Looney. Walang paraan na hahayaan nilang punahin ng may balbas si Looney ng ganoon lang. Nakalimutan na ng balbas na lalaki ang lahat tungkol sa kanyang pagkakasala sa iba noon. Siya ay isang tao lamang na nasisiyahan sa pagtakbo ng kanyang bibig at gustong patunayan na siya ay tama. Gusto lang niyang sumang-ayon ang iba sa kanya. Ang mapunggay na mata ay tumingin sa balbas na lalaki ng may galit. Kung wala sila sa isang restricted area, pinagbabayad niya ang balbas na lalaki ng masakit na halaga. Masyadong matalim ang titig ng lalaking dulang. Kahit ang balbas na lalaki ay naramdaman din ito. Lumingon siya para makita ang dulang na lalaki na nakatingin sa kanya na may hindi kapani-pani walang nagyelo na ekspresyon na para bang gustong punitin siya ng lalaking singkit ang mata. Napamura ang may balbas na lalaki, hindi na napigilan ang galit, mali ba ako? Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Hindi mo ba ako pinapayagang magsabi ng totoo ngayon? Hindi ko siya sinisikap na insultuhan. Sinasabi ko lang ang mga bagay-bagay bilang sila. Kailangan ba na tumingin sa akin ng ganyan? Hindi tulad ng ako ay mali. Hindi ko akalain na ako ay natakot sa anumang bagay na gusto ko ng mas maaga. Galit na galit ang kapwa-alagad ng balbas na lalaki. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa sa pakikitungo sa lalaking balbas. Hindi niya kayang pigilan ang lalaki kung hindi niya tinakpan ang bibig ng lalaki. Gayunpaman, sa init ng ulo ng lalaki, may tatabi lang siya kapag ginawa niya iyon. Sa sandaling iyon, may malakas na tunog na nagmumula sa scroll. Agad namang nagtinginan ang lahat dahilan para matigil saglit ang laban. Kabanata 3820. Tulad ng lahat ay nagambala sa pag-aaway, muling pinaandar ni Looney ang pilak na kristal. 3 malalaking pader ng yelo ang lumitaw sa hangin. Ang mga pader ng yelo na iyon ay hindi agad nakaharang sa manlalaban. Huminga ng malalim si Looney nang magsimula siyang bumuo ng selyo. Nagsimulang maglabas ng malamig na liwanag ang 3 pader na bumuo ng maliit na whirlpool. Ang lahat ng mga seal na nabuo ni Looney ay hinihila sa whirlpool, at lahat ng mga ito ay hinihigop sa mga dingding ng yelo. Sa isang tunog ng pag-crack, ang mga dingding ng yelo ay nagsanib sa isa sa susunod na sandali. Tila may mahinang kinang din na nagmumula rito. Nipatikit ng ngipin si Looney at muling ginamit ang pilak na kristal. Sa sandaling iyon, 30 metro na ang layo ng Silver Armored Fighter. Kung bibigyan pa nila ng oras ang manlalaban, magsisimula itong magsara, at dahan-daang magiging defensive si Looney. Pinaikit ni Looney ang kanyang mga mata habang nagtutulak pasulong. Ang pader ng yelo ay biglang nasa pagitan nilang dalawa. Katulad ng dati, ang Silver Armored Fighter ay hindi nag-atubiling mag-strike out. Ang espada ay hiniwa mismo sa dingding ng yelo. Ang talas ng espada ay nagsimulang tumama sa dingding ng yelo nang walang anumang emosyon. Naririnig ng lahat ang patuloy na pag-crack ng yelo, at ang pader ng yelo ay nahuhulog sa isang kapansin-pansing bilis. Para itong madudurog sa alabok sa susunod na sandali. Sa sandaling iyon, lahat ay nagpipigil ng hininga. Masasabi nilang lahat na malamang na hindi nagpigil si Looney dito. Kung nabigo ang pader ng yelo na pigilan ang Silver Armored Fighter, kung gayon si Looney ay nasa isang masamang lugar. Nakasimangot si Looney habang patuloy na nakatitig sa ice wall. Pinutol pa rin ang yelo. Gayunpaman, hindi tulad ng dati, ang laslas ay nanatiling matalim, at ang tunog ng pag-crack ay naging sanhi ng pagkabalisa ng lahat. Parang madudurog ang yelong pader anumang oras. Ang pader ng yelo ay patuloy na nag-crack, ngunit ito rin ay galit na sinusubukang muling buuin. Nagkaroon ng asul na liwanag sa paligid ng dingding ng yelo. Pagkaraan ng 2 segundo, ang espada ay nagpuputol pa rin, ngunit ang yelo ay muling nabuo ng mas mabilis at mas mabilis. Dahan-dahan, nagsisimula itong muling buuin ng mas mabilis kaysa sa maaaring sirain. Napagtanto ng Silver Armored Fighter na may mali rin, at mabilis nitong hinugot ang espada nito. Sa kasamaang palad, ang pilak na espada ay natakpan na ng pader ng yelo sa sandaling iyon. Ang Silver Armored Fighter ay hindi nakagalaw sa espada kahit gaano pa ito bumunot. Kasabay nito, isang humahanggos na hangin na naglalaman ng mga tipak ng yelo ang bumaril. Tinakpin ng hangin ang lahat ng dako, at pinalibutan ang Silver Armored Fighter. Agad na binitawan ng manlalaban ang sandata nito at sinubukang hampasin ang hangin gamit ang kamao nito. Gayunpaman, nang wala ang espada nito, nawalan ito ng maraming kapangyarihan. Higit pa riyan, napakalakas ng hangin. Ilang saglit lang ay tuluyan ng napalibutan ang manlalaban. Nakasimangot si Looney habang ginagamit ang kanyang silver crystal. Sa sandaling iyon, ang pilak na kristal ay kumikinang ng hindi kapani-pani walang maliwanag. Dahan-dahan itong lumutang sa hangin habang naglalabas ito ng maningning na liwanag upang lumikha ng napakalaking blizzard na sumalakay sa Silver Armored Fighter mula sa lahat ng panig.
Pinipigilan ng Blizzard ang lahat ng paningin, ngunit nakakakita pa rin sila ng isang figure na nahihirapan sa loob nito. Sinubukan nitong pumutok gamit ang kanyang mga kamay upang makalusot, ngunit ang Blizzard ay lalong tumitindi habang tumatagal. Ang manlalaban ay ganap na nababalot tulad ng isang mabangis na hayop sa isang hola, hindi makalabas sa lahat. Ang hindi mabilang na mga tipak ng yelo ay Dom-Ikit sa Silver Armored Fighter. Matapos Dom-Ikit dito, nagsimulang maglabas ng hindi kapani-paniwalang malamig na aura ang mga tipak ng yelo. Ang aura ay may kakaibang talas dito na nagpahinto sa sinuman sa pag-ikot ng kanilang tunay na enerhiya. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.